Ilan sa matitinding mga krimen sa Pilipinas ay murder, organized crime, rape, at domestic violence. Ano nga ba ang dapat gawin kung naging biktima o nakasaksi tayo ng krimen? Mayroong mga insidente na ayaw nating mangyari sa buhay natin. Ito ay yung mga trauma na sanhi ng krimen. Ibig sabihin, mga sugat na makukuha natin sa nabaril ka o nasaksak. Isang halimbawa nito ay sugat na tawagin nating tusok. Meron ding sugat na kung saan ay corrugated ang kanyang mga gilid, no? Irregular wound. Meron ding sugat na napunit. Ang kailangan lang nating alamin ay kung ang pagdurugo nito ay merong pulso o pumipitik. Ibig sabihin, ang tinamaan doon ay ugat. At kapag hindi natin nilapatan ng pangunang lunas, simula 1 minute hanggang 5 minutes, iyan ang dahilan ng kamatayan ng tao. Ang katawan ng tao ay may 5 litrong dugo. At kapag nawalan tayo ng 20% nito, doon na magsisimula magkaroon ng problema. Babagsak ang presyon, bibilis ang pagtibok ng puso, hanggang tuluyang maubusan ka ng dugo. So ito yung mga first aid na gagawin natin. At ang pangalan dito ay DEPT. D-E-P-T-H. D. Una, direct pressure. Kung merong pagdurugo, kailangan may direct pressure ako sa ibabaw ng sugat para mabarahan ko ang artery. Letter E, elevate. Kapag natamaan, lalo na sa bandang paa or kahit sa kamay, hindi ito ang sabihin nating tugmang maneuver. Pero nakakatulong konti. Itataas natin, pero may kaakibat dito direct pressure. Letter P, packing or wound packing. Ibig sabihin, meron tayong ilalagay doon sa sugat. Pwedeng tela ng damit na malinis kung wala tayong gauze. Masakit po ito, kailangan nakadiin sa loob. Upang sa gayon ay iipitin natin yung tinatawag nating artery or dinadaluyan ng dugo na mula sa puso. Ipiti natin papunta sa buto kasi matigas yun para sasara siya. Pag ipit niyan, itong isang kamay tutulong to para pupunuin natin yung sugat ng tela. Bigyan natin ng bendahe, so tatalian natin ng bandage na. So, para makita ninyo na paano mag-lock ng wound. No? So, i-bandage natin para madiinan yung ating embossed bandage. Ang susunod ay letrang T or tourniquet. So, meron tayong standard tourniquet na kung saan ay meron siyang strap, meron siyang buckle, meron siyang C-loop, at merong windlass rod. Ginagamit lang ito kapag ang pagdurugo ay nagsisimula dito pababa, kaliwa kanan, at dito sa ating binti pababa. So pag-apply nito ay simple lang. Suot natin habang ito ay grabe yung pagdurugo. Kung wala akong wound pack, mabilisan. Yan. So higpitan natin, ang tawag dyan, yank, hanggang dito, and then gagamitin natin ang windlass rod. So kung saan nagsimula to, doon din babalik. Kapag nalagyan kayo ng tourniquet, huwag niyong tanggalin. Hayaan natin ang ospital ang magtanggal nito. At ang panghuli ay yung letrang H or hemostatic dressing. Ang laman nito
ay parang gauze din pero mayroon siyang chemical sa loob. Na kung saan, pag isuksok natin sa sugat na malaki at grabe yung pagdurugo, natutulungan niya mag-clot ang dugo para hindi ka tuluyan mag-bleed. Darating sa punto na maubos mo na, hayaan mo lang maubos at ibibendahin natin. So yan po yung pag-address natin kapag mayroong bleeding.